Files. Sa isang lungsod sa China na tahimik pagsapit ng gabi, may isang pulis na kilala sa pagiging disiplinado at maayos sa trabaho, pero sa likod ng uniforme niya ay may buhay na hindi alam ng karamihan. Si Rico ay madalas naka-duty sa gabi, umaalis bandang 9 p.m. at umiikot sa mga lugar na halos wala ng tao pagsapit ng hating gabi. Para sa iba, normal lang ang routine niya, pero sa totoo lang, doon nagsisimula ang ibang bahagi ng buhay niya. Bandang 11 p.m. isang gabi, pumasok siya sa isang maliit na convenience store na madalas niyang daanan sa patrol. Doon niya unang nakita si Lara, ang cashier na naka-duty. Hindi ito yung tipikal na tahimik na empleyado. May confidence siya, may ngiti na parang may alam, at marunong tumingin ng diretso sa mata na parang sinusukat ang kausap niya. Sa unang usapan nila, wala pang mali siya. Pero hindi tulad ng ibang babae, si Lara ang unang nagbukas ng mas personal na topic. Hindi siya mahiyain, hindi rin siya nagpapanggap na inosente. Sa halip, marunong siyang magbiro, magpahiwatig, at magbigay ng atensyon na hindi agad halata pero sapat para mapansin. Kinabukasan, bumalik si Rico. At sumunod na gabi, bumalik ulit. Hanggang sa naging routine na. Hindi na para bumili kundi para makausap siya. Minsan 10 p.m., minsan 12 a.m., minsan umaabot ng 2 a.m. Ang usapan nila habang wala masyadong customer. Si Lara, imbes na umiwas, mas lalo pang nagiging open. Mas dumadalas ang tingin, mas nagiging playful ang tono at mas nagiging personal ang usapan. Hindi nagtagal, napansin ni Lara ang isang detalye. May asawa si Rico. Nakita niya ito sa isang maliit na clue, isang ring sa kamay at sa mga iwas na sagot ng lalaki. Pero imbes na umatras, mas lalo siyang naging interesado. Para bang mas naging challenge ito sa kanya kaysa hadlang. Hindi niya direktang tinanong, pero ipinakita niya na alam niya. Sa mga sumunod na gabi, mas naging malinaw ang intensyon niya. Mas lumalapit siya, mas nagiging malandi ang tono, at mas nagiging diretso ang mga banat. Hindi siya nagmamadali pero hindi rin siya umatras. Para bang sinasadya niyang subukan kung hanggang saan kaya ni Rico. At si Rico, hindi rin lumayo. Sa halip lalo siyang nahatak. Bandang 1 a.m. isang gabi, habang tahimik ang tindahan, si Lara ang unang nagbukas ng ideya na lumabas sila pagkatapos ng shift niya. Hindi ito tanong, parang paanyaya na may kasamang kumpiyansa na papayag ang lalaki. At tulad ng inaasahan niya, pumayag si Rico. Doon nagsimula ang totoong relasyon nila. Sa labas ng tindahan, mas naging malaya si Lara. Hindi na siya ang simpleng cashier, mas confident, mas expressive, at mas alam ang epekto niya kay Rico. Hindi niya tinago ang intensyon niya. Alam niyang may asawa ang lalaki pero para sa kanya, hindi yun sapat na dahilan para umatras. Sa bawat pagkikita nila, mas nagiging malalim ang koneksyon nila pero hindi ito yung tipikal na relasyon na puno ng emosyon. Sa halip, may halong laro, may halong kontrol, at may halong tensyon na parehong nararamdaman nila. Si Lara ang unang naglalapit, si Rico ang unti-unting nahuhulog, at pareho nilang alam na mali ito, pero wala sa kanila ang gustong tumigil. Habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Si Lara ay hindi na lang basta kabit. Naging bahagi na siya ng desisyon ni Rico sa buhay. At sa isip ng lalaki, siya na ang gusto niyang piliin sa huli, kaya unti-unti, nagsimula siyang mag-isip ng paraan. Isang paraan para mawala ang hadlang. Isang paraan para maging malinis ang lahat. At habang mas lumalalim ang relasyon nila ni Lara, mas lalo niyang pinapatibay ang desisyong hindi na pwedeng bawiin. Hindi niya alam na ang babaeng gusto niyang alisin sa buhay niya ay hindi basta-basta mawawala. Bago pa man makilala ni Rico si Lara, matagal na siyang kasal kay May. Pero hindi ito nagsimula sa pagmamahalan. Sa katunayan, ang kasal nila ay bunga lamang ng isang kasunduan. Ayon sa mga impormasyong lalabas kalaunan, si Rico ay napasok sa isang arranged marriage na may kapalit na malaking halaga. Hindi niya pinili si May.
Tinanggap lang niya ito bilang isang oportunidad. Sa panahong iyon, may problema si Rico sa pera. May mga obligasyon, may mga utang, at may pressure mula sa trabaho. Kaya nang may alok na dumating, isang kasal kapalit ng malaking kabayaran, hindi na siya nagdalawang isip. Para sa kanya, praktikal lang ito. Isang papel na pipirmahan, isang relasyon na gagampanan, at isang buhay na kayang tiisin. Si May naman ay tahimik lang na tinanggap ang kasunduan. Walang drama, walang emosyon. Parang may alam siyang higit pa sa ipinapakita. Sa simula pa lang ng pagsasama nila, ramdam na ni Rico na may kakaiba kay May. Hindi ito clingy, hindi ito nagtatanong, hindi rin ito naghahanap ng atensyon. Para bang hindi siya interesado sa typical na buhay mag-asawa. Para lang silang dalawang taong magkasama sa iisang bahay. Pero magkaibang mundo. Hindi rin sila madalas mag-usap. Walang lambingan, walang away, walang kahit anong lalim. At yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagduda. Para kay Rico, perpekto ang sitwasyon. Isang asawa na hindi makulit, hindi mausisa at hindi pakialamero sa buhay niya. Kaya mas naging madali para sa kanya na pumasok sa ibang relasyon nang walang iniisip na problema. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat. Bandang 1 a.m., umuwi si Rico galing sa labas. Medyo lasing siya, pagod at hindi na maayos ang pag-iisip. Pagpasok niya ng bahay, tahimik lang ang paligid. Tulog na dapat si May. Wala siyang balak kausapin ito. Gusto lang niyang humiga at matulog. Pero habang hinuhubad niya ang jacket niya, may napansin siya, isang marka. Isang bahid ng lipstick sa collar niya. Sa una, hindi niya pinansin. Akala niya epekto lang ng alak. Pero nang mapatingin siya kay May, na nakaupo lang sa sofa, gising pa, tahimik na nakatingin sa kanya, doon siya nakaramdam ng kakaiba. Hindi ito nagalit, hindi ito nagtanong, hindi ito nag-react. Pero yung tingin niya, iba, parang may nakita na siya, parang may alam na siya. At doon unang kinutuban si Rico, hindi dahil sa galit ni May, kundi dahil sa kawalan nito ng reaksyon. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatyag si May. Hindi halata sa kilos niya pero mas napapansin niya ang bawat galaw ni Rico. Anong oras ito umuuwi, gaano kadalas ito mawala, at kung paano ito umiwas sa usapan. Pero hindi siya nagtanong, hindi siya nag-confront. Sa halip, nag-obserba lang siya. Bandang 6 a.m. tuwing umaga, may mga araw na umaalis si May ng tahimik. Hindi ito nagpapaalam ng detalyado. Simple lang ang sinasabi. May aasikasuhin lang. At dahil hindi ito ugali ni Rico na magtanong, hinayaan niya lang ito. Pero kung mapapansin, hindi normal ang routine niya. Parehong oras, parehong galaw. Parang may sinusunod. May isang beses na sinubukan siyang sundan ni Rico, pero hindi niya ito natuloy. Para sa kanya, hindi worth it ang effort. Wala siyang pakialam sa ginagawa ni May, hanggat hindi siya pinapakialaman nito. At yun ang pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil habang abala siya sa relasyon niya kay Lara, at habang iniisip niyang kontrolado niya ang sitwasyon, may isa pang kwento na tahimik na nabubuo sa loob ng sariling bahay niya. Isang kwento na hindi niya alam na siya pala ang sentro. Dahil ang kasal na akala niyang simpleng kasunduan lang ay may dahilan. At ang babaeng akala niyang walang pakialam ay matagal nang naghihintay ng tamang oras. Habang tuloy ang plano ni Rico na ipatanggal ang sarili niyang asawa, mas lalo niyang pinipino ang bawat detalye para siguradong walang sablay. Para sa kanya, simple lang ang lahat. Isang desisyon na kailangan niyang gawin para tuluyang makawala sa kasal na hindi niya pinili at magsimula ng bagong buhay kasama si Lara. Sa isip niya, kontrolado na niya ang sitwasyon, lalo na't sigurado siyang walang ideya si May sa tunay niyang ginagawa. Bandang 9 p.m. isang gabi, habang nakapark si Rico sa hindi mataong bahagi ng kalsada, muling nag-usap sila ng taong inupahan niya. Maikli lang ang usapan pero malinaw ang direksyon. Wala nang atrasan, wala nang pagbabago sa plano. Sa gabing iyon, matatapos na ang lahat. Pagkatapos nun, wala nang hadlang sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Pagkatapos ng tawag, agad siyang nagpadala ng mensahe.
Isang salita lang pero may bigat ang ibig sabihin. Alam na ng kausap niya kung ano ang gagawin. Habang papalayo ang sasakyan ni Rico, pakiramdam niya ay papalapit na rin siya sa buhay na gusto niya. Walang komplikasyon, walang kasinungalingan, at wala ng taong maghihigpit sa kanya. Pero pagdating bandang 9:30 p.m., may isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang papalapit ang taong inutusan niya sa bahay, napansin niyang hindi tahimik ang paligid. Sa halip na manatili si May sa loob ng bahay, nakita itong palabas ng gate. Hindi ito yung karaniwang itsura nito. Mas maayos ang ayos, mas elegante, at kapansin-pansing iba ang aura. Hindi siya mukhang natatakot. Hindi siya mukhang walang alam. Sa halip, parang handa siya. Sa di kalayuan, kasama ni Rico si Lara na tahimik lang na nanonood. Hindi niya alam ang buong detalye ng plano, pero ramdam niya na may mangyayari sa gabing iyon. Habang nakatingin sila kay May, mahina niyang sinabi kay Rico, "Ano pa hinihintay mo?" Para kay Rico, iyon na ang huling tulak para kumilos. Lumapit siya, pero bago pa siya makalapit ng tuluyan, biglang nagbago ang galaw ni May. Hindi ito umatras, hindi rin ito nagulat. Sa halip naging alerto ang buong kilos niya. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng tahimik na asawa at napalitan ito ng isang taong handang lumaban. Sinubukan ni Rico na kontrolin ang sitwasyon, pero hindi niya inaasahan ang bilis ng reaksyon ni May. Sa bawat galaw niya parang pinag-aralan ito. Hindi ito basta-basta kumikilos, may direksyon, may timing, at may kumpiyansa. Kahit ang taong inupahan niya ay hindi agad nakaporma sa harap ng biglaang pagbabago ng sitwasyon. Doon nagsimulang bumaliktad ang lahat. Habang sinusubukan ni Rico na bumawi, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na siya ang may hawak ng kontrol. Ang planong akala niya ay malinis at sigurado ay unti-unting nagiging magulo sa harap ng isang taong hindi niya lubos na kilala. At sa gitna ng tensyon, may dumating. Ilang sasakyan ang huminto sa paligid, tahimik pero mabilis ang galaw ng mga bumaba. Walang sirena, walang babala, pero malinaw na hindi ito ordinaryong presensya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakontrol ang buong sitwasyon. Hindi na nakagalaw si Rico at pati si Lara ay nadamay sa pangyayari. Pareho silang nadampot, parehong walang ideya kung ano ang totoong nangyayari. Sa harap nila, tahimik lang na nakatayo si May. Wala itong galit, wala ring emosyon. Para bang inaasahan na niya ang lahat ng ito. At doon unti-unting lumabas ang katotohanan na hindi kailanman naisip ni Rico. Ang kasal nila ay hindi basta kasunduan lang. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. Si May ay hindi simpleng asawa. May mataas itong katungkulan sa isang lihim na operasyon at matagal nang sinusubaybayan si Rico dahil sa mga koneksyon nito sa ilegal na gawain. Ang pagpapakasal niya kay Rico ay hindi para sa pera o obligasyon, kundi para makuha ang buong katotohanan. Kaya hindi sila naging normal na mag-asawa. Kaya may distansya. Kaya walang lalim ang relasyon nila. Dahil mula pa lang sa simula, hindi pag-ibig ang dahilan ng pagsasama nila, kundi isang misyon na kailangang tapusin. Sa huli, nasuspinde si Rico sa kanyang tungkulin bilang pulis, habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang mga koneksyon. At ang babaeng pinili niyang ipalit sa asawa niya, si Lara, ay unti-unti ring lumayo matapos ang lahat ng nangyari. Iniwan siyang mag-isa sa sitwasyon na siya mismo ang gumawa. At sa gabing iyon, natapos ang plano ni Rico, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Kaya ikaw, kung papasok ka sa relasyon na alam mong may nasasaktan na iba, mag-isip ka muna. Hindi lahat ng kwento ng kabit ay nauuwi sa masayang ending. Minsan, sa huli, ikaw din ang maiiwan. At kung alam mong may asawa na ang isang tao, huwag mo nang subukan pang agawin. Dahil sa mundong to, may mga laban na hindi mo kayang panindigan hanggang dulo. At kapag bumalik sa iyo ang lahat, wala ka nang matatakbuhan.